Mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Ngayon po ay atin nang papangalanan kung sino talaga ang mastermind dyan po sa 18 Marines dishonorably presented by more dishonorable Filipino politicians. Yan po ang ating papaksahin ngayon. At kayo po muli kong inaanyayahan na makiisa sa ating pong paninindigan laban po sa kasinungalingan. Ating pong panindigan ang katotohanan, ating panindigan ang tama at ating ikundina at iwaksi ang mali at mga bulok sa ating pong lipunan. Napakadali pong sabihin, ngunit nalalaman ko na masyado nang nalulong sa kamalian, sa kadiliman, sa kasamaan ang ating pong kulturang Pilipino. Sa ating pong mga impormasyon na nakakalap, meron pong nagsabi sa atin kung sino talaga ang mastermind nitong 18 marino na ito na dapat pong ikahiya ng bansang Pilipinas. Dishonorable group of coward Filipinos, mga duwag na mga sundalo, ang pangalan po ay mga marino. Dapat po ay ikahiya yan ang ating pong Armed Forces of the Philippines na bakit tayo merong ganitong kultura ng mga marino na nagpapaloko, nagpapaatsoy sa mga pareho ni Defensor Marcoleta at Sara Duterte. Ayan po, sa pangunguna ng kanilang abogadong tiwali ng pangalan ay Levi Balicod. Ito po ay atin pong napag-alaman sapagkat meron po tayong source diyan po sa grupo na yan. Alam po niya marami pong mga nagbubulong sa atin sapagkat bagamat sila ay nakikiayon at nakikinabang kay Duterte, binabalanse po nila yung kanilang guilt o yung kanila pong pagkakasala sa pamamagitan po ng pagsuporta ng impormasyon sa mga makabayang programa sa media pareho po nitong Kawal ng Demokrasya. Ang katotohanan na ang dalang istorya ng 18 Marines ay walang katotohanan. At siya pong kanilang inimbento na yan ay pinagtatagpi-tagpi ng mga nasa likuran yan, katulong ang abogado na si Balicod, katulong si Marcoleta, at katulong si Defensor, at isa pang abogadong nangangalang Atty. Desiderio. Yan po ay abogado ni Sara Duterte na nang siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Sa mga tuwid, ito pong 18 Marines na ito, matagal na po itong pinaplano nila Duterte. At ito ay kanilang tinatiming, ngunit sapagkat ito ay walang katotohanan, hindi po nila mape-perfect ito pong kasinungalingan na ito. Sukdulan, ultimong si Laila de Lima ay kanilang inaamin na nagbigay sila ng pera kay Congresswoman Laila de Lima nang siya ay hindi pa Congresswoman. Hindi pa siya Congresswoman sapagkat naging Congresswoman lamang siya 1925. Iyon po sa kanilang sinumpaang salaysay, nag-deliver sila ng 6 na maleta, 35 million pesos bawat isa, kay De Lima. Si De Lima, hindi pa po Congresswoman yan. At palagay ko, noon niya lamang natatamo ang kanyang kalayaan nang ang mga huwes ay na-konsyensya na at huminto na po sila ng kanilang ginagawang pagririgodon o sa tuwing sila ay ma-appoint bilang huwes na mag-try na mandidinig ng kaso ni De Lima, sila po ay nagre-resign at bago po sila mapalitan upang tumagal si De Lima sa kulungan ay hindi po nila
agad nilalagyan ng kapalit na huwes. Ang pagkakamali nitong grupo nila Marcoleta at Defensor, itong tambalan ng mga dishonorable politicians, mga kaibigan, abay, sapagkat mali ang kanila pong mga isinusulong, napakalaking mali ang kanilang nagagawa. Halimbawa, yung kanilang paggamit sa pangalan De Lima para masira si De Lima sa impeachment ni Sara, sinasabi ng bias, sinasabi ng nilang nabayaran habang siya ay hindi pa congresswoman, wala pa siyang pakialam sa impeachment, sapagkat nanalo siya 2025, ngunit binayaran siya di umano sang-ayon sa salaysay 18 mga marino. 2024 binayaran na siya ng 5 maletang basura, o ang tawag po ng mayayaman na yan sa basura ay kwarta, sa kwarta na yan ay basura. At siya di umano ay binigyan na ng 5 milyong 5 basura, 5 maletang may halagang 5.508 million bawat isa. Abay, napakalaking pera po niyan para sa isang hindi pa nagiging congresswoman, pero nagiging member na siya ng Justice Committee ng Kongreso. Abay, dapat pinapractice mo na nilang kasinungaling na ito. Pero bago po tayo magpunta riyan, maniwala na lamang po kayo, sapagkat meron po tayong source. Yan po ay pinagtagpi-tagpi lamang na kasinungalingan ng pangkat ni Marcoleta, Duterte, Balicod, Atty. Desiderio at Mike Defensor. Yan po ang katotohanan dyan. Therefore, yung 18, tama si Lacson, yung 18 Marines na yan ay dapat hindi na pinapansin, huwag nang pinag-aaksayahan ng panahon laban man ito doon sa isinusulong ni Marcoleta. Ang dapat po natin basura ay yung pong mga personahe na pareho ni Marcoleta. Balicod dapat i-disbar, Desiderio dapat i-disbar, sapagkat mali ang kanilang ginawa, perjured ang kanilang ginawa, at saka yung wala pong logic yung kanilang ginawa. Paano mo halimbawa sasabihin na pinagkatiwalaan ng konsino si ex-senator Antonio Trillanes ng $2 milyon para suhulan ang ICC? Si Trillanes mismo nagreklamo, tapos siya magsusuhol. Mali naman itong kanilang mga script na ito, mga kaibigan. At dahil po sa kamalian na yan, sama-sama po tayo, magsama-sama tayo na ating talikuran yan. Itaguyod po ninyo itong kawal ng demokrasya at hindi po natin tatantanan yung mga tao na yan. Ito pong kawal ng demokrasya, inyo pong share at higit sa lahat, isubscribe po ninyo. Wala po naman bayad dyan, libre yan. Pipindutin lamang ninyo yung subscription. Para saan? Para malaman ng China, malaman ng sindikato ng mga Duterte at ng mga drug lords na Michael Yang, na meron po mga nagbabackup na taong bayan, mga subscribers, ang kawal ng demokrasya. Sabing, inibig ko ang Pilipinas.